yun pong mga gusto niyang alisin, bakit nagpasubmit para po ng courtesy resignation? And pasensya na po if I have to ask this, di daw po ba ito parang pampapogi lang sa public? Ay, alam nyo, mahirap naman na sabihin nyo kung ano ang dapat, hindi na kailangan na mag-courtesy resignation. Ilagay nyo. Hindi, kasi pwede, hindi naman sa pagpapogi lang eh. Pwede mo kasi siya i-interpret as that's the most gentle way to fire someone. Let's just say that. Instead of firing directly, lahat ay pagpasahin and then may smoke screen, ha? Pagtanggal, wala na siya sa gabinete. Wala na siya doon sa picture. Gets? Kasi alam naman nila kung sino yung target nila simula pa lang. Ngayon, pwede mo siya interpret as this is the best way to actually fire someone. Pero, charitable way. Pero hindi rin eh. Kasi hindi rin siya charitable eh. Why? Because, una-una, si Yuse Claire Castro, nilason niya eh. Sinabi niya, kung sino man yung matanggal, kasi, sabi niya kasi, walang puwang sa gobyerno yung tamad at corrupt. Right? Okay. So, hindi rin siya charitable way. Kasi, kung talagang gusto mo ng charitable way, dapat, sa performance mo lang kinuha. Wala nang ganong klaseng branding. Kasi, na yun eh, nagbigay ka ng 2 categories eh. So, 2 lang iisipin mo ngayon kapag nawala isang tao doon. Either tamad or corrupt. Right? Nilason mo na kagad para siya magiging charitable. Ano yung use? Nang pinagpasa mo sila lahat ng courtesy resignation, and at the same time, you will demonize them anyway. So, just fire them right away. Right? Nag-gets nyo? Either corrupt or tamad eh. Nagbigay na sila ng branding eh. Kinulong na nila eh. Ano na ngayon yung point ng courtesy call ng courtesy na resignation ng gusto ng presidente? Mahirap niyan kayo tinanggal yung isang secretary tapos biglang magtuturo. Kaya nga, dahil nga nilagyan nila ng branding. Dahil si Yuse Claire Castro ay nilason na. Nung nilason niya na, yung perception ng tao kung ba't matanggal yung isang tao, do you really think these people will keep quiet? After nung branding mo sa kanila, may mga dignity ang kailangan pangalagaan at reputation. You just gonna do that? So, do you really think na mananahimik yung mga yon after mong lasunin sa press briefing mo, Yusek? So, mag-retaliate lalo yan sa presidente. Presidente na naman ang damay. Presidente na naman ang sapul. Lagi nyo pinapahamak ang presidente dahil sa katarantaduhan nyo na hindi kayo maingat sa sinasabi nyo. Pwesto. Kung tamaan mo yung isang tao, ano ang lalabas na mukha mo? It's best that we did it this way. I agree kung hindi pinre-empt ni Yuse Claire Castro na either tamad or corrupt. I agree that's the best way. Kasi yun nga yung use niyan eh. Kasi in my view, that is the use. Kailangan mo ng grace, magbigay ka ng grace dun sa mga taong mapa-fire. But the problem is, pinre-empt kagad ni Yuse Claire Castro. So ngayon, kapag may nawala dyan, ang laging tanong, ano siya, tamad or corrupt? Na wala naman dapat ganong branding. So, yung sinasabi ni Lucas, mali yung sinasabi mo. Magwo-work lang yung sinasabi mo kung hindi sinabihan hindi pinoison ng housemate mo yung senaryo. Sinabi ng isang housemate mo sa PCO briefing na ang matanggal, impliedly, walang puwang ang tamad at ang korap sa administrasyon ni PBBM. Lahat ng lalabas, lahat ng matanggal ay pag-iisipan ng mga tao either tamad or corrupt. Naniniwala ka ba doon, Lucas? Pwede ka nang lumabas ng kwarto at kausapin mo ang iyong housemate. It will be more honorable for them. No, it's not honorable for them kung binrandingan kagad ng tamad or corrupt. It's not. They will retaliate. Sino na naman nasa pool dyan? Presidente na naman. See, this is the problem. Ang daldal ng PCO usik nyo. Yung mga dapat na hindi na sinasabi. Yung mga, alam mo yung pabida. Yung akala mo poetic, bullshit naman yung sinasabi. Napapahamak lang yung presidente. Do you really think yung mga taong yan na nabrandan ng either tamad or corrupt, do you really think they will keep quiet? They will retaliate na naka-aim sa presidente. Because of that stupid move
na nilagyan ng dalawang option na tamad or corrupt. Naging-gets nyo? Tama naman siya. Agree ako doon. Yun talaga, yun yung talagang kindest way to actually fire someone. Except, nilagyan kagad ng branding. Hindi yan graceful exit. Oh, pakinggan nyo. Tamaan mo yung isang tao, ano ang lalabas na mukha mo. It's best that we did it this way so that it will be more honorable for them. Hindi naman... Tama naman eh. Tama naman siya. Agree ako doon, yun din sinabi ko kanina eh. Live to kasi hindi ko naman alam na sasabihin niya yan. But that's the point. That will only work without the poisoning of the well na ginawa ni PCO Yusek Claire Castro sa briefing. Pin-re-empt niya na kagad eh. So ngayon ang iniisip ng tao, lahat ng matanggal either tamad or corrupt. Alam mo ba, ang pinaka-honorable na paglabas dyan is loyalty check na lang siguro. Pinaka-honorable. Sabihin na lang natin, the president no longer has the trust and confidence sa kanila. That's honorable. Kaysa tamad or corrupt. Why? Because itong dalawang to ay hit sa mismong sila. Tapos sabihin nyo ngayon na this is honorable way? No, it's not. I would agree with you nung hindi pin-re-empt ni Yusek Claire Castro. Kung hindi niya minain condition ng mga tao na lahat matanggal is either tamad or corrupt, I would agree with you wholeheartedly. Kami yung diktador na magsasabi, wala ka na, sisipain mo na. Oh. When I said that we are all serving at the will of the president, at the president's pleasure, we have to humanize. But that's not humanizing eh. Kung binranden mo na ng tamad, either tamad or corrupt, yun yung buong point dito. I agree with you wholeheartedly. Kung wala yung sinabi ni Yusek Claire Castro sa PCO, this is the way. This is the way to actually kindly fire someone. Kailangan lahat, hindi pipiliin, i-evaluate, right? That's it. Pero kapag nilagyan mo na kagad ng branding kung bakit sila mawawala, either tamad or corrupt, that's not getting out of it honorably. Disgraceful exit yun. Makaka-apekto sa reputasyon nung natanggal. Kaya nga eh. Demanding a courtesy resignation is the best way of doing it because all that you can do is just to accept. And that's the end of the debate. You don't treat... I agree. As I said, I agree. But again, kung wala nung sinabi ni Yusek Claire Castro, you're right. Kaso ang problema, paglabas nila dyan, branded na kagad sila. Either tamad or corrupt. Yun yung problema. So, ito yung sinasabi mo, yung explanation na to, Lucas, lahat ng explanation mo is bullshit na lang. Nonsense. Kasi meron kayong sinabi na categories na walang puwang ang tamad, ang corrupt sa administrasyon ng presidente. Okay lang sana kung hindi sinabi ng housemate mo yung mga katarantadahan niya ni Tondo Girl. So, lahat ng sinasabi mo dito ay walang kwenta. Pwede ka na makabalik sa trabaho mo, Lucas, at kausapin mo yung housemate mong tanga.